Hindi ko kailanman naisip na magiging ganito ako. Isang tapat na asawa, isang mapagmahal na ina, isang babaeng hinahangaan ng marami dahil sa tibay ng loob. Pero sa loob ng 2 taon ko sa Dubai, may isang bahagi ng pagkatao ko na unti-unting namatay nang walang may nakakapansin. At nung dumating siya, hindi naman ako naghahanap ng kasalanan. Naghanap lang ako ng isang tao na makakakita sa akin sa gitna ng dilim. Sinasabi nila, ang pagkakamali ay laging may kabayaran. Pero paano kung ang presyong hinihingi ay ang mismong buhay na binuo mo ng ilang dekada? Kung ikaw ang nasa lugar ko, kung ikaw ang nauuhaw sa gitna ng disyerto at may nag-alok sa'yo ng tubig, sigurado ka bang tatalikod ka? Sigurado ka bang hindi mo gagawin ang ginawa ko? Kabanata 1 sana nung gabing iyon, nung lumitaw ang mga salitang yon sa screen ng cellphone ko, hinayaan ko na lang na mabasa ni Gabriel ang lahat. Sana hindi na ako nag-isip ng mabilis. Sana hindi ko na idinaan sa pagdadahilan. Siguro, mas maaga ang gulo, pero mas maaga rin ang pagtatapos ng pagpapanggap ko. Pero tanga ako eh. Tanga ako dahil akala ko, kaya ko pang isalba ang isang bagay na matagal ko nang pinatay doon sa Dubai. Nandun kami sa sala, masaya. Ang ingay ng mga anak ko sa kabilang kwarto, nag-aagawan sa mga pasalubong na dala ko. Si Gabriel, nakayakap sa likod ko habang sabay kaming nakatingin sa screen ng cellphone ko. Amoy araw siya, amoy pawis na may halong langis ng makina mula sa talyer niya. Ramdam ko yung gaspang ng mga daliri niya sa balat ng braso ko. Mga daliring may itim-itim pa sa kuko na hindi makuha-kuha ng sabon. Yung suot niyang polo, yung kulay asul na kupas na, may nakalaylay pang sinulid sa may bulsa. Yun ang Gabriel na iniwan ko. Simple, mapagmahal, walang kamalay-malay. Tawagan natin si Tito Rodel. Bulong niya sa akin, ang boses niya ay puno ng excitement. Magpasalamat tayo. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi ka nakauwi agad. Malaking utang na loob natin sa kanya yung pag-asikaso sa'yo dyan. Ngumiti ako. Pero yung ngiting yon, parang plastic na pilit na idinidikit sa mukha ko. Yung puso ko, nagsimula ng magtambol ng mabilis. Masama na ang kutob ko nung pindutin niya ang video call button. Nung lumitaw ang mukha ni Rodel sa screen, yung mga mata niyang laging may halong pagnanakaw ng tingin, yung buhok niyang palaging maayos, kahit nasa bahay lang, parang biglang huminto ang ikot ng mundo ko. Nakasuot siya ng puting sando, yung gamit niya kapag matutulog na kami, kapag matutulog na siya sa Dubai. Salamat, Tito! Masayang bulyaw ni Gabriel sa speaker. Salamat sa pag-aalaga kay Teresa dyan. Hinding-hindi namin makakalimutan ang kabaitan mo. Si Rodel, ngumiti lang. Isang ngiti na alam kong ako lang ang nakakaalam ng kahulugan. Yung ngiting nagsasabing may pag-aari siya na hindi alam ng asawa ko. Wala yun, Gabriel. Alam mo namang mahalaga sa akin ang pamilya. Lalo na si Teresa. At dun na nangyari ang hindi ko inaasahan. Habang nag-uusap sila tungkol sa mga padala, may lumabas na notification sa itaas ng screen. Isang text message mula sa isang account na akala ko ay na-delete ko na bago pa ako bumaba ng eroplano. Anya muy hung ko trenchik goy o Dubai. Namimiss ko ang bango mo sa unan ko dito sa Dubai. Nanigas ang buong katawan ko. Ramdam ko ang paghinto ng hininga ni Gabriel sa likod ko. Hindi ko alam kung nabasa niya ng buo o kung napansin niya lang na may kakaibang mensaheng pumasok. Pero bago pa siya makapagsalita, bago pa man mag-sink in sa utak niya ang mga salitang binalot sa matatamis na alaala ni Rodel, kumilos na ang kamay ko.
Sinadya kong sagiin ang baso ng juice sa center table. Tumapon ang malagkit na kulay kahel na likido sa harap ng polo ni Gabriel. Ay, Diyos ko, sorry mahal, ang tanga ko naman. Tarantang sigaw ko. Mabilis kong hinablot ang cellphone mula sa kamay niya, itinatago ang screen sa dibdib ko. Teresa, yung polo ko nabasa. Gulat na sabi ni Gabriel. Pilit na pinupunasan ang damit niya. Pasensya na mahal. Sige na, magpalit ka na dun sa kwarto. Baka manikit pa yan sa balat mo. Ako na ang maglilinis dito. Tito Rodel, sige na, tatawag na lang kami ulit ha? Na-stuck lang yung screen ko. Mabilis kong sabi sabay patay ng call. Hindi ko na hinintay na sumagot si Rodel. Hindi ko na kaya ang kislap sa mga mata niya. Habang naglalakad si Gabriel papunta sa kwarto, naiwan akong mag-isa sa sala, hingal na parang galing sa isang mahabang takbo. Nanginginig ang mga tuhod ko. Pero nung akala ko ay nakalusot na ako, naramdaman ko ang isang pares ng mga mata na nakatusok sa batok ko. Dahan-dahan akong lumingon sa may pinto ng kusina. Nandun si Mama Imelda. Ang biyenan ko. Nakasuot siya ng duster na kulay abo. Yung laging suot niya kapag nag-aabang siya ng mga kapitbahay sa labas. Pero ngayon, hindi siya nakatingin sa kalsada. Sa akin siya nakatitig. Yung hawak niyang basahan, nakahinto sa pagpupunas ng counter. Yung mga mata niya sa likod ng makapal na salamin, parang mga mata ng agila na may nakitang maling galaw sa damuhan. Walang siyang sinabi. Pero yung paraan ng pag-angat ng isa niyang kilay at ang pagkuyom ng mga labi niya, alam ko na. Nakita niya. Nakita niya ang takot sa mga mata ko nung lumabas ang text na yon. Ang takot ng isang magnanakaw na muntik nang mahuli sa sarili niyang bahay. Dun ko napagtanto. Ang impyernong akala ko ay naiwan ko na sa buhangin ng Dubai. Sumama pala sa akin pauwi dito sa Pilipinas. At sa bahay na ito, hindi lang ang asawa ko ang kasama ko. Kasama ko rin ang mga anino ng kasalanang akala ko ay maitatago ko habang buhay. Sabi nila, ang pinakamahirap daw linisin ay ang mantsa ng dugo. Pero para sa akin, mas mahirap linisin ang lagkit ng kasinungalingan. Yung juice na natapon ko sa sahig, kahit ilang beses ko pang punasan ng basahan, parang nararamdaman ko pa rin ang dulas sa ilalim ng mga paa ko. Ganon din ang pakiramdam ko habang nakatayo sa harap ng biyenan ko. Malagkit. Madumi. Teresa, tawag ni Mama Imelda. Hindi siya kumikilos mula sa kinatatayuan niya sa may pinto ng kusina. Yung plastik niyang tsinelas na kulay lila, may uka na sa may sakong sa sobrang kalumaan. Nakatitig lang siya sa akin habang hawak-hawak ko pa rin ang cellphone ko. Mahigpit. Parang hawak ko ang sarili kong leeg. Bakit parang nakakita ka ng multo nung tumunog ang telepono mo? Tanong niya. Yung boses niya hindi galit. Mas nakakatakot yung ganoong tono. Yung tonong nagtatanong lang. Pero alam mong may dala ng hatol. Wala po, ma. Nagulat lang ako. Tapos natapon pa yung juice. Sagot ko. Iniwas ko ang tingin ko. Pinagtuunan ko ng pansin ang sahig. Lumuhod ako para punasan ang natapon na likido gamit ang lumang basahan na nakasabit sa gilid ng sofa. Yung amoy ng orange juice, matamis na maasim. Biglang naging nakakasuka. Mabilis ka kasing magulat ngayon. Dati naman, nung hindi ka pa nag-a-abroad, kahit mahulugan ka ng butiki sa balikat, hindi ka nagagalit ng ganyan. Dagdag niya. Narinig ko ang bawat hakbang niya palapit sa akin. Tak! 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 Yung tunog ng tsinelas niya sa semento, parang bawat hakbang ay isang tanong na hindi ko kayang sagutin. Pagod lang siguro ako sa biyahe, ma. Maninibago pa po yata ako.
Sabi ko habang patuloy sa pagpupunas. Kahit natuyo na yung sahig. Gusto ko lang na may ginagawa ako. Gusto ko lang na huwag tumingin sa kanya. Siguro nga, maikling sagot niya. Tumigil siya sa tabi ko. Kitang-kita ko ang mga paa niyang kulubot na. May mga ugat na lilitaw-litaw. Tanda ng ilang dekadang pagkayod sa bukid at sa bahay. Sabi ni Gabriel, napakabait daw nung Tito Rodel niya sa'yo doon. Halos siya na raw ang nag-ayos ng lahat para makauwi ka. Tumango ako ng hindi tumitingala. Opo, malaki po ang naitulong niya sa akin. Mabuti naman, sabi ni Mama Imelda. May konting katahimikan bago siya muling nagsalita. Pero alam mo, Teresa, ang mga lalaking sobrang bait sa babaeng hindi nila asawa, laging may dahilan yan. Sana lang, ang dahilan niya ay dahil talagang mahal niya ang pamangkin niya. Napahinto ang kamay ko sa pagpupunas. Parang may bumara sa lalamunan ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin na, Ma, wala kayong alam. Pero ang totoo, baka mas marami pa siyang alam kaysa sa iniisip ko. Ang mga matatanda, hindi kailangang makakita ng ebidensya para malaman ang totoo. Naamoy nila ang amoy ng lisyang pag-ibig sa balat ng isang tao. Bumukas ang pinto ng kwarto at lumabas si Gabriel. Suot na ang isang malinis na t-shirt na puti. Nakangiti siya. Tila nakalimutan na ang nangyari kanina. Yung buhok niyang gulo-gulo, may konting amoy ng shampoo na nabili ko sa supermarket kanina. Oh ma, nandyan ka pala. Masayang bati ni Gabriel. Teresa, pabayaan mo na yan. Bukas na tayo maglinis ng maigi. Magpahinga ka na muna. Miss na miss ka na ng mga bata oh. Lumapit sa akin si Gabriel at inakbayan ako. Yung yakap niya, dapat sana ay safe zone ko. Dapat sana ay doon ako nakakaramdam ng kapayapaan. Pero nung mga sandaling yon, habang nararamdaman ko ang init ng braso niya sa balikat ko, isa lang ang naiisip ko. Kung alam mo lang. Kung alam mo lang na nung mga gabing sinasabi kong overtime ako sa Dubai, hindi ako nasa harap ng computer. Kung alam mo lang na nung mga oras na nagpapadala ka ng matatamis na voice message, nakahiga ako sa isang kama na hindi akin, habang nakikinig sa mga pangakong alam ko namang mapapako. Mauna na kayo sa kwarto, sabi ni Mama Imelda habang nakatingin pa rin sa akin. Magtitimpla lang ako ng tsaa. Parang sumasakit ang dibdib ko sa sobrang tamis ng juice na natapon. Pumasok kami ni Gabriel sa kwarto. Yung kwarto naming matagal na naging bakante sa buhay ko. Yung amoy ng mothballs sa aparador. Yung tunog ng lumang electric fan na maingay ang elisi. Lahat yon, pilit kong kinikilala. Humiga si Gabriel sa tabi ko at niyakap ako ng mahigpit. Salamat at nakauwi ka na, te. Hirap na ako na wala ka rito. Parang kulang ang buhay namin. Hinalikan niya ako sa noo. Isang halik na puno ng tiwala. Isang halik na nagparamdam sa akin na ako na ang pinakamasamang tao sa mundo. Mahal mo ba ako, Gabriel? Biglang tanong ko. Isang tanong na hindi ko alam kung bakit lumabas sa bibig ko. Siguro dahil gusto kong marinig ang sagot niya para lalo akong masaktan. O siguro dahil gusto kong kumbinsihin ang sarili ko na may babalikan pa ako. Anong tanong yan? Siyempre naman. Ikaw lang, wala nang iba. Sagot niya nang walang pag-aalinlangan. Pumikit ako. Pero sa dilim ng aking paningin, hindi ang mukha ni Gabriel ang nakikita ko. Nakikita ko ang isang apartment sa Dubai. Nakikita ko ang dapit hapon sa disyerto. At naririnig ko ang boses ni Rodel. Mababa, paos, at puno ng mapanganib na tamis. Teresa, huwag kang matakot. Walang makakaalam. Dito lang ito.
Nung mga sandaling yon, habang katabi ko ang asawa ko, kinuha ko ang cellphone ko sa ilalim ng unan. Sinigurado kong hindi nakatingin si Gabriel. Binuksan ko ang screen. Isang bagong mensahe ang pumasok. Hindi na text. Isang picture. Isang litrato ng unan ko sa Dubai. Yung may mantsa pa ng lipstick ko sa gilid. At may caption, "Hindi ka pa man nakakalayo. Parang gusto na kitang sundan dyan." Nanginginig ang mga kamay ko habang idine-delete ang mensahe. Bakit ba hindi niya ako tigilan? O ang mas masakit na tanong, bakit ba sa kaibuturan ng puso ko, ayaw ko rin siyang tumigil? Natulog si Gabriel na may ngiti sa mga labi. Ako naman, nakatitig sa kisame hanggang madaling araw. Hanggang sa narinig ko ang mahinang katok sa pinto ng kwarto namin. Tok, tok, tok. Hindi si Gabriel ang kumatok. At alam kong hindi rin ang mga bata. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Si Mama Imelda. Nakatayo siya doon. May hawak na baso ng tsaa. Pero ang mga mata niya ay diretso sa mga mata ko. "Teresa," bulong niya. "Nalimutan mong i-off ang ilaw sa sala." At narinig kong vibrate ang cellphone mo sa ilalim ng unan. "Sigurado ka bang ayos ka lang?" Napatigil ako. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Hindi siya nagtatanong kung ayos lang ako. Tinatanong niya ako kung hanggang kailan ko balak magsinungaling. Tama. Minsan, iniisip ko kung bakit mas madaling harapin ang galit kaysa sa katahimikan. Yung katahimikan ni Mama Imelda nung gabing yon, parang lason na unti-unting gumagapang sa sistema ko. Hindi siya nagmura, hindi siya nag-eskandalo. Inabutan lang niya ako ng tsaa na amoy luyang pinakuluan. Matapang, mainit, at may hapdi sa lalamunan. "Inumin mo yan," sabi niya bago siya tumalikod, "para mahimasmasan ka." "Masyadong magulo ang isip mo, Teresa. Kita sa mga mata mo, hindi ako nakatulog ng maayos." Pagdilat ko sa umaga, ang unang bumungad sa akin ay ang sikat ng araw na tumatama sa bintana naming may lumang kurtina. Yung kurtinang ako pa ang bumili bago ako umalis. Kupas na ang mga bulaklak na pula. Katabi ko si Gabriel. Mahimbing pa ang tulog. Nakabuka ang bibig at may mahinang hilik. Tinitigan ko siya. Yung mga balikat niyang medyo kubana sa kakatrabaho sa talyer. Yung mga paa niyang may mga kalyo. Ito yung lalaking pinangakuan ko sa harap ng altar. Ito yung buhay na ginusto ko noon. Pero bakit habang nakatingin ako sa kanya, ang nararamdaman ko lang ay pagkapagod? Hindi pagkapagod sa trabaho, kundi pagkapagod sa pagpapanggap na sapat na sa akin ang lahat ng ito. Bumangon ako at lumabas ng kwarto. Sa kusina, abala na ang mga bata sa pag-aagawan ng pandesal. "Mama, gusto ko ng palaman na chocolate!" Sigaw ng bunso ko, si Miggy. 6 na taon pa lang siya nung umalis ako. Ngayon, 8 taon na siya, medyo may kalakihan na at mas makulit. "Ako rin, ma. Yung dinala mo galing Dubai." Dagdag naman ni Clarice, yung panganay ko. Ngumiti ako at naggayak ng almusal. Yung init ng takure, yung usok ng kape, yung ingay ng mga bata, dapat masaya ako. 'Di ba? Ito yung pinangarap ko nung nasa disyerto ako. Ang makasama sila. Pero habang nilalagyan ko ng palaman ang tinapay nila, nanginginig ang mga daliri ko. Pakiramdam ko, bawat haplos ko sa kanila, dinudumihan ko sila. Para akong may dalang nakakahawang sakit na hindi nila nakikita. "Teresa, may naghahanap sa'yo sa labas." Boses ni Mama Imelda mula sa may lababo. Naghuhugas siya ng mga pinggan, pero ang pandinig niya
laging nasa paligid. "Sino po, ma?" tanong ko. "Si Aling Nena, yung kapitbahay natin sa kanto. May dalang balita yata," sagot niya. At naramdaman ko na naman yung talim ng tingin niya sa salamin ng bintana. Lumabas ako ng bahay. Si Aling Nena, nakatayo sa may gate, paypay ng paypay gamit ang isang abaniko na may nakasulat na pangalan ng kandidato. Ang amoy niya, halong pawis at pulbo. Yung mga mata niya kumikislap sa tsismis. "Ay, Teresa, buti naman at nakalabas ka. Akalain mo yon ang ganda-ganda mo na ngayon. Iba talaga ang nagagawa ng Dubai, ano? Kumikinang ang balat mo," bungad niya. "Salamat po, Aling Nena. Bakit po kayo napadaan?" Kasi narinig ko sa palengke kanina. May nagtatanong-tanong daw sa'yo. Isang lalaki nakasakay sa magarang sasakyan. Nagtatanong daw kung saan tong bahay nyo. Hindi ko lang nakuha ang pangalan. Pero ang sabi, kamag-anak nyo raw. Nanlamig ang mga daliri ko sa paa kahit tirik ang araw. Baka po si Tito Rodel yon, yung tiyuhin ni Gabriel. Yung naging amo mo rin doon? Aba, pati ba naman dito sa Pilipinas, sinusubaybayan ka? Napakabait naman palang amo niyan, sabi ni Aling Nena. May halong panunukso ang tono. Hindi po, bisita lang po siya ng pamilya. Mabilis kong sagot. Sige po, Aling Nena. May ginagawa pa po ako sa loob. Mabilis akong pumasok sa bahay at isinarado ang pinto. Parang gusto kong ilak ang lahat ng bintana. Parang gusto kong magtago sa ilalim ng kama. Rodel, bakit kailangang pumunta ka dito? Bakit hindi mo magawang manahimik? Pagpasok ko sa sala, nakatayo si Gabriel doon. Nagsusuot ng sapatos. Papasok na siya sa talyer. Sino yun, te? Tanong niya. Si Aling Nena lang. Nangungumusta? Sagot ko. Pilit na pinapakalma ang boses ko. Oo nga pala, sabi ni Gabriel habang kinukuha ang susi ng motor niya. Tumawag si Tito Rodel kanina habang naliligo ka. Sabi ko, dumaan siya dito mamayang hapon. Magiinuman kami. Gusto raw niyang makita yung mga bata. Parang gumuho ang kisame sa ibabaw ko. Ano? Bakit mo pinapunta dito? Napatigil si Gabriel sa pagbubukas ng pinto. Nagtataka siya sa reaksyon ko. Bakit? Masama ba? Tiyuhin ko yon, Teresa. At saka, malaki ang naitulong niya sa'yo doon, di ba? Siyempre gusto ko siyang pasalamatan ng personal dito sa bahay natin. Pero, pagod pa ako, Gabriel. Gusto ko muna ng tahimik. Dahilan ko. Hayaan mo na. Saglit lang naman yon. Saka nandoon naman si Mama para tumulong sa'yo sa pagluluto. Sabi niya sabay halik sa pisngi ko. Sige na, aalis na ako. Ihanda mo na yung paborito nating pulutan, ha? Darating si Tito mga 4:00. Nung umalis si Gabriel, parang nawalan ako ng lakas. Napaupo ako sa sofa. Yung sofa na binuo namin mula sa unang padala ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kapag pumunta si Rodel dito, sa harap ni Gabriel, sa harap ni Mama Imelda, paano ko siya titingnan bilang tito? Paano ko itatago yung alaala ng mga haplos niya sa tuwing dadaan siya sa tabi ko? Kinuha ko ang cellphone ko. Gusto ko siyang i-text. Gusto ko siyang pigilan. Pero bago ko pa man matipa ang unang letra, nag-vibrate na ito. Isang message mula sa kanya. Nasa kanto na ako. May dala akong pasalubong para sa mga bata. At may dala rin akong isang bagay na naiwan mo sa Dubai. Sabik na akong makita ka, Teresa. Napatingin ako sa orasan. 10:00 pa lang ng umaga. Bakit sabi niya 4:00? Biglang bumukas ang pinto ng kusina. Lumabas si Mama Imelda. Dala ang isang basket ng mga gulay na kakarating lang yata mula sa likod bahay.
Tumigil siya at tumingin sa akin. Yung mga mata niya, parang may nababasang hindi ko masabi. Teresa, tawag niya. Po, ma? Bakit namumutla ka na naman? At bakit parang binantayan mo ang pinto na parang may paparating na bagyo? Hindi ako nakasagot. Dahil sa labas ng bahay, narinig ko ang tunog ng isang sasakyan. Isang sasakyang hindi tunog ng tricycle o ng motor ni Gabriel. Isang sasakyang amoy pera, amoy dayuhan, at amoy panganib. At bago pa man ako makakilos, narinig ko ang katok sa gate. Isang katok na alam kong babago sa lahat. Dapat pala pinanatili ko na lang na nakasara ang gate. Dapat pala nagkunwari akong wala sa bahay o kaya ay nagtulog-tulugan sa kwarto. Pero nung marinig ko ang busina na iyon, parang naging magnet ang mga paa ko. May bahagi ng pagkatao ko na natatakot, pero may bahagi rin na, nakakahiyamang aminin, ay parang biglang nabuhayan. Pagbukas ko ng pinto, nandoon siya, si Rodel. Nakatayo sa tabi ng isang makintab na itim na SUV na parang hindi bagay sa lubak-lubak na kalsada ng barangay namin. Nakasuot siya ng puting polo na linen, yung may 3 butones na nakabukas sa may leeg. Kitang-kita ang gintong kwintas niya na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Amoy na amoy ko siya kahit malayo pa. Isang halo ng mamahaling pabango at yung amoy ng balat niya na naging pamilyar sa akin sa loob ng 2 taon. 3 bagay ang hindi ko makalimutan sa hitsura niya nung umagang yon. Ang ayos ng buhok niya na walang kahit isang hiblang tumatayo, ang malinis niyang mga kuko na malayong-malayo sa kalyadong kamay ni Gabriel, at ang paraan ng pagngiti niya. Yung ngiting hanggang mata, pero may halong pananakop. Teresa, tawag niya. Ang boses niya, parang haplos ng pelus sa pandinig ko. Hindi ako nakatiis. Sabi ko kay Gabriel, hapon ako pupunta. Pero naisip ko, mas maganda kung matulungan kita sa paghahanda. Tito, bakit ang aga nyo? Halos pabulong kong tanong. Lumingon ako sa loob ng bahay. Tinitingnan kung nasaan si Mama Imelda. Bawal bang bisitahin ang paborito kong pamangkin sa kasal? Biro niya. Pero ang tingin niya ay diretso sa labi ko. Pumasok siya sa loob. Dala-dala ang 2 malalaking paper bag na puno ng pasalubong. Parang biglang sumikip ang sala namin nung pumasok siya. Yung dating maluwag na espasyo, parang naging isang maliit na hawla. Mama Imelda, bati ni Rodel nung makita ang biyenan ko na lumabas mula sa kusina. Lumapit siya at nagmano, isang kilos ng paggalang na alam kong laro lang para sa kanya. Kumusta na po kayo? Pasensya na at napaaga ako. Ayos lang, Rodel, sagot ni Mama Imelda. Tiningnan niya ang paper bags. Napakadami mo namang dala. Parang buong grocery na yan. Para sa mga bata po. At syempre para kay Teresa, sabi ni Rodel. Tumingin siya sa akin. May dinala akong espesyal na kape mula sa Dubai. Alam ko kasing yun ang hinahanap-hanap mo tuwing umaga. Nanigas ako. Bakit kailangang sabihin yun? Bakit kailangang iparamdam na alam niya ang bawat maliit na gawi ko? Paano mo nalaman na kape ang hinahanap ni Teresa tuwing umaga? Tanong ni Mama Imelda. Ang boses niya ay kasing talim ng kutsilyong ginamit niya kanina sa mga gulay. Ngumiti si Rodel. Kalmado. Parang sanay na sa ganitong pressure. Nabanggit niya po sa akin nung minsan kaming mag-usap sa opisina doon. Sabi niya, yun lang ang nagpapaalala sa kanya ng Pilipinas. Ah, ganoon ba? Maikling sagot ng biyenan ko. O sige, maupo ka muna. Teresa,
Gawan mo ng maiinom ang tito mo. Dun muna ako sa likod. May tatapusin lang ako sa mga tanim ko. Nung makaalis si Mama Imelda, naiwan kaming dalawa sa sala. Ang ingay ng electric fan parang naging sobrang lakas. Gusto kong lumayo, pero parang nanlalambot ang mga tuhod ko. Bakit ka pumunta dito, Rodel? Pabulong kong tanong. Delikado to. Nandito si Mama Imelda. Baka kung anong isipin niya. Lumapit siya sa akin. Isang hakbang lang. Pero naramdaman ko ang init ng katawan niya. Miss lang kita, Teresa. Akala mo ba madali para sa akin na hayaan kang umuwi rito at bumalik sa kanya? Sa loob ng 2 taon, sa akin ka. Sa akin ka lang. Tapos na yon, Rodel. Pinag-usapan na natin, to bago ako lumipad. Pilit kong pagpigil sa emosyon ko. Nandito na ako sa pamilya ko. Gusto ko nang ayusin to. Ayusin? O magpanggap? Ngumisi siya. Inabot niya ang kamay ko, yung kamay na may suot na wedding ring. Hinaplos niya ang singsing gamit ang hinlalaki niya. Kahit ilang libong beses mong isuot yan, alam nating dalawa ang totoo. Hindi mo na siya mahal gaya ng dati, Teresa. At hindi mo ako malilimutan. Bigla niyang hinawakan ang bewang ko at inilapit ako sa kanya. Bahagya lang, pero sapat na para maramdaman ko ang tibok ng puso niya. Bitawan mo ako, baka makita tayo. Pagmamakaawa ko, pero hindi ko siya itinulak ng malakas. Yun ang problema sa akin. Yung katawan ko, tila traidor, na sumasama sa agos ng nararamdaman ko. Saglit lang, bulong niya sa may tenga ko. Amoy na amoy ko pa rin yung pabangong binigay ko sa'yo. Hindi mo tinatapon, di ba? Hindi ako nakasagot. Dahil totoo. Ginamit ko ang pabangong yun kaninang umaga, nang hindi ko namamalayan kung bakit. Siguro, sa kaibuturan ng puso ko, alam kong darating siya. Mama, Tito Rodel. Biglang pumasok ang mga bata mula sa kwarto. Mabilis akong lumayo kay Rodel. Halos matumba ako sa gilid ng sofa. Ang mga kamay ko, pilit kong pinapakalma. Tito, anong pasalubong namin? Sigaw ni Miggy habang yumayakap sa binti ni Rodel. Marami. Halina kayo rito. Tignan nyo tong mga laruan na dinala ko, sabi ni Rodel. Biglang nagbago ang tono. Mula sa mapanganib na mangingibig, naging isang masiyahing tiyuhin. Habang pinapanood ko silang nagbubukas ng mga kahon, napatingin ako sa may pinto ng kusina. Nandoon si Mama Imelda. Nakasandal sa hamba ng pinto. Hindi ko alam kung kailan pa siya nandoon. Hindi ko alam kung ano ang nakita niya. Pero ang mukha niya, wala itong emosyon. Walang galit, walang ngiti. Isang blangkong dingding na parang naghihintay lang na may mabasag. Teresa, tawag niya. Po, Ma. Ang kape. Nalimutan mo nang igawa ang tito mo. At saka, pakikuha na rin yung asukal sa taas ng aparador. Yung nakatago sa likod ng mga lumang tasa. Lumakad ako papunta sa kusina. Nakayuko. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang tingin ni Rodel sa likod ko at ang tingin ni Mama Imelda sa harapan ko. Parang dalawang apoy na unti-unting sinusunog ang tanging proteksyon ko. Pagdating ko sa loob, kinuha ko ang garapon ng asukal. Pero sa sobrang panginginig ng kamay ko, nabitiwan ko ito. Klang! Hindi nabasag ang garapon dahil gawa ito sa lata. Pero ang ingay nito ay parang isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Masyado kang nerbyosa, Teresa, sabi ni Mama Imelda na pumasok na rin sa kusina. Kinuha niya ang lata at tiningnan ako nang diretso sa mga mata. Dapat sa susunod, matuto kang humawak ng mahigpit para hindi ka
ka nalalaglagan ng kung ano-ano. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot, ang pagbabalik ni Rodel o ang katotohanang baka ang biyenan ko ang mismong tatapos sa buhay na pinipilit kong isalba. Napakalamig ng mga kamay ko habang tinitimpla ang kape ni Rodel. Yung baso parang nanginginig din sa bawat pag-ikot ng kutsara. Yung usok ng mainit na tubig humahapdi sa mga mata ko o baka sadyang maiyak-iyak lang talaga ako sa takot at sa halo-halong emosyong hindi ko maipaliwanag. Hayaan mo na. Ako na ang magdadala niyan sa sala, sabi ni Mama Imelda. Kinuha niya ang tray mula sa mga kamay ko. Yung hawak niya matibay. Yung titig niya parang binabasa ang bawat ugat sa noo ko. Sumunod ako sa kanya sa sala na parang isang batang napagalitan. Nakita ko si Rodel, nakaupo sa paboritong silya ni Gabriel. Kalong niya si Miggy habang tinuturuan itong maglaro sa dala niyang mamahaling tablet. Ang gaan ng loob ng mga anak ko sa kanya. At bakit hindi? Sa loob ng 2 taon, ang mga laruang hawak nila, ang mga damit na suot nila, lahat yon galing sa kabaitan ni Rodel. Salamat, Mama Imelda, sabi ni Rodel habang kinukuha ang kape. Tumingin siya sa akin. Teresa, bakit hindi ka maupo? Kanina ka pa parang balisa. Marami pa kasi akong gagawin sa kusina, tito. Sagot ko. Pilit na iniwasan ang salitang tito na parang may tinik sa lalamunan ko. Mamaya na yan. Bisita mo ang tito mo. Asikasuhin mo. Utos ni Mama Imelda. Naupo siya sa kabilang dulo ng sofa. Kumuha ng kanyang pananahi at nagsimulang mag-ayos ng sirang t-shirt ni Gabriel. Napilitan akong maupo sa tapat ni Rodel. Ang distansya namin, 3 hakbang lang. Pero ang pakiramdam ko, 1 dangkal lang ang layo ng hininga niya. Kumusta naman ang pakiramdam mo nung unang gabi mo rito? Tanong ni Rodel. Parang inosenteng tanong. Pero alam kong may pahiwatig yon. Gusto niyang malaman kung hinanap ko ba siya sa kama namin ni Gabriel. Maayos naman po. Masarap makasama ang pamilya. Sagot ko nang hindi tumitingin sa kanya. Pinaglaruan ko ang dulo ng laylayan ng suot kong duster. Mabuti naman. Alam mo, Mama Imelda, nung nasa Dubai si Teresa, napakasipag niyan. Minsan, inaabot kami ng madaliing araw sa opisina para lang matapos ang mga papeles. Sabi ko nga sa kanya, magpahinga naman siya, pero ang sagot niya, kailangan niyang kumayod para sa pamilya niya rito. Tumingala si Mama Imelda mula sa kanyang tinatahi. Madaling araw? Akala ko ba 5:00 ang labas niyo sa opisina niyo doon, Rodel? Tumibok ng mabilis ang puso ko. Yung sinabi ni Rodel, isang maling hakbang. Ah, opo. Mabilis na bawi ni Rodel, hindi man lang nabubulol. Pero alam niyo naman ang trabaho sa construction supply, marami talagang kailangang ihabol na inventory. Minsan hinahatid ko na lang siya sa tinutuluyan niya para sigurado akong ligtas siya. Napakabait mo talagang tiyuhin, sabi ni Mama Imelda. Pero ang tono ng boses niya, parang may lasong nakatago. Kahit pagod ka na rin, nagagawa mo pang maghatid sundo. Sana lahat ng lalaki, kasing sipag mo sa pag-aalaga ng hindi sa kanila. Naging matigas ang hangin sa sala. Kahit ang mga bata, parang naramdaman ang tensyon, kaya biglang tumahimik at nagtuon na lang sa paglalaro. Hindi ko na matiis. Ma, kukuha lang ako ng tubig sa kusina. Tumayo ako at mabilis na naglakad. Pero nung nasa pasilyo na ako, naramdaman ko ang pagsunod ni Rodel. Teresa, wait. Tawag niya. Mahina lang. Sapat na para ako lang ang makarinig. Tumigil ako sa may madilim na bahagi ng pasilyo, malapit sa pintuan ng banyo.
Hinarap ko siya, puno ng galit at takot. Rodel, ano ba? Huwag kang masyadong halata. Nakikita tayo ni Mama Imelda. Wala siyang nakikita. Bulong niya. Bigla niyang hinawakan ang braso ko at isinandal ako sa pader. Yung amoy ng kape at sigarilyo sa hininga niya, bumalot sa akin. Bakit mo ba ako iniiwasan? Akala ko ba, mahal mo ako? Sa Dubai yon, Rodel. Iba ang mundo doon. Sabi ko, pilit na kumakawala, pero mahina ang loob ko. Dito, asawa ako ni Gabriel. Nanay ako ng mga batang yan. Parang awa mo na. Umalis ka na muna. Ngumiti siya. Yung ngiting nakakaakit pero nakakatakot. Inabot niya ang bulsa ng kanyang polo at may nilabas na maliit na bagay. Isang susi. Ano yan? Tanong ko. Susi ng apartment ko sa bayan. Malapit lang dito. Isang sakay lang ng tricycle. Bulong niya. Inilagay niya ang susi sa palad ko at pilit na isinara ang mga daliri ko. Pupunta ako doon mamayang gabi pagkatapos ng inuman namin ni Gabriel. Hihintayin kita. Hindi ako pupunta. Pupunta ka, Teresa. Dahil alam nating dalawa, hindi mo kayang tiisin ang uhaw na nararamdaman mo. Alam ko kung paano ka tumingin kay Gabriel kanina. Hindi pag-ibig ang nakikita ko. Pagod yon. Gutom ka sa atensyon na ako lang ang makakapagbigay sa'yo. Narinig namin ang tunog ng motor sa labas. Si Gabriel. Nakauwi na siya para sa tanghalian. Mabilis akong lumayo kay Rodel at isinilid ang susi sa bulsa ng duster ko. Yung bigat ng bakal sa bulsa ko, parang timbang ng isang malaking bato na lulunod sa akin. Teresa, Tito Rodel, nandito na ako. Masayang boses ni Gabriel mula sa sala. Pumasok si Gabriel sa pasilyo at nakita kaming dalawa. Tumingin siya sa akin, tapos kay Rodel. Oh, bakit nandito kayo sa dilim? Tanong ni Gabriel, may bahid ng pagtataka sa kanyang mga mata. Tinatanong ko lang ang tito mo kung nasaan yung switch ng banyo. Parang maluwag kasi. Hindi gumagana. Mabilis na pagsisinungaling ko. Yung puso ko parang lalabas na sa dibdib ko. Tumingin si Gabriel kay Rodel. Ganun ba, tito? Halika na sa sala. May dala akong lechon manok para sa tanghalian. Sabayan mo na kami. Inakbayan ni Gabriel si Rodel. Yung dalawang lalaki sa buhay ko. Yung isa, mahal ko pero hindi ko na magawang pagnasaan. Yung isa, kinasusuklaman ko pero hindi ko magawang layuan. Naglalakad na magkasama, parang magkapatid. Habang sumusunod ako sa kanila, nakita ko si Mama Imelda na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Nakatingin siya sa bulsa ng duster ko. Doon sa bahagi kung saan nakatago ang susi at naramdaman ko ang malamig na pawis na dumadaloy sa likod ko. Alam ko sa sandaling ito, hindi lang si Rodel ang naghihintay sa akin. Naghihintay din ang isang pagkakamali na hinding-hindi ko na mabubura kahit anong dasal ang gawin ko. Sino ba talaga ang mas mapanganib? Ang lalaking nag-aalok sa akin ng kasalanan o ang biyenan kong tahimik na naghihintay na mahulog ako sa sarili kong bitag? Minsan, ang pinakamaingay na ingay ay hindi yung galing sa sigawan. Ito yung ingay ng kutsara at tinidor na tumatama sa pinggan sa gitna ng hapagkainang walang nagsasalita. Yung tunog ng pagnguya, yung paglunok, yung bawat kalansing ng baso, lahat yon. Parang mga hampas ng martilyo sa sentido ko. Nakaupo kami sa hapag. Si Gabriel, si Rodel, si Mama Imelda, at ako.
Sa gitna namin, yung lechon manok na dala ni Gabriel. Yung balat nito, makintab sa mantika, amoy usok at tanglad. Pero kahit anong pilit kong lumunok, parang may nakabara sa lalamunan ko. Kain ka pa, tito, sabi ni Gabriel habang nilalagyan ng malaking bahagi ng hita ng manok ang plato ni Rodel. Pasensya na, ito lang ang nakayanan ko ngayon. Alam nyo naman, simula nung umalis si Teresa, medyo humina ang pasok ng raket sa talyer. Tumingin si Rodel sa manok, tapos kay Gabriel. Napansin ko ang kamay ni Gabriel. May mga tim na langis pa sa ilalim ng kuko na hindi nakuha ng sabon. May maliit na sugat sa hintuturo na tinakpan ng packing tape. Yung mga kamay ng isang lalaking nagpapakahirap. Tapos napatingin ako sa kamay ni Rodel. Ang puti, ang linis. May suot siyang gintong relo na Rolex. Yung alam kong nagkakahalaga ng higit pa sa kinikita ni Gabriel sa loob ng 1 taon. Yung relo na yon, madalas kong makitang nakapatong sa side table sa Dubai habang wala kaming suot na kahit ano. Salamat, Gabriel, sabi ni Rodel. Ang boses ay kalmado at puno ng kapangyarihan. Huwag mong alalahanin, yon. Ang mahalaga, kumpleto na kayo. Sabi ko nga kay Teresa doon, wala nang hihigit pa sa pamilya. Tumingin sa akin si Rodel. Bahagyang bahagya, naramdaman ko ang paa niya sa ilalim ng mesa. Sinadya niyang sagiin ang binti ko. Hindi ako umurong. Hindi ko alam kung bakit, pero nanatili ako doon. Parang may kuryenteng gumagapang mula sa binti ko, paakyat sa buong katawan ko. Isang kuryente na kinatatakutan ko, pero hinahanap-hanap ko rin. Teresa, uminom ka ng tubig, biglang sabi ni Mama Imelda. Napatingin ako sa kanya. Nakatitig siya sa akin. Yung mga mata niya ay parang 2 itim na butas na humihigop sa lahat ng itinatago ko. Bakit ka namumula? Masama ba ang pakiramdam mo? Mainit lang po siguro dito sa loob, ma. Sagot ko. Mabilis kong ininom ang tubig, kahit muntik na akong mabulunan. Kailangan na siguro natin magpalagay ng aircon dito sa sala. No, tito, sabi ni Gabriel habang tumatawa. Para naman hindi manibago si Teresa. Sanay kasi yan sa Dubai. Kung gusto nyo, ako na ang bahala doon, singit ni Rodel. May kakilala akong supplier. Bukas na bukas, pwedeng magpakabit dito. Naku, tito, nakakahiya naman sa inyo, sabi ni Gabriel. Pero bakas ang tuwa sa mukha niya. Ang dami nyo nang naitulong sa amin. Wala yon. Pamilya tayo, di ba? Sagot ni Rodel. Lumingon siya sa akin at ngumiti. Isang ngiti na nagsasabing, nakikita mo? Kaya kong ibigay ang lahat ng hindi kaya ng asawa mo. At dun ko naramdaman ang bigat ng susi sa bulsa ng duster ko. Yung metal, parang uling na nagbabaga. Parang sinusunog ang balat ko. Bakit ako ganito? Bakit sa tuwing tinitingnan ko si Gabriel, ang nakikita ko lang ay ang kakulangan niya? Bakit yung pagmamahal niya parang naging isang obligasyon na lang na kailangan kong bayaran? At bakit yung kasalanang iniaalok ni Rodel parang naging isang premyo na gusto kong abutin? Hindi ko na matiis ang titigan namin. Tumayo ako. Kukuha lang ako ng prutas sa kusina. Pagpasok ko sa kusina, sumandal ako sa refrigerator. Hingal na hingal ako. Kinuha ko ang susi sa bulsa ko at tinitigan ito. Isang maliit na piraso ng bakal, pero ito ang magdidikta kung magiging tapat ba akong asawa o magiging isang mapangalingang babae sa sarili kong bayan. Gusto ko itong itapon sa basurahan. Gusto ko itong ibaon sa lupa. Pero nung akala ko ay gagawin ko na,
Narinig ko ang mga yabag ni Rodel sa labas ng kusina. Paalis na siguro siya. Sige, Gabriel. Mauna na ako. May kailangan lang akong asikasuhin sa bayan. Narinig kong sabi ni Rodel mula sa sala. Teresa, alis na ako. Hindi ako lumabas. Sumagot lang ako ng, sige po, ingat, mula sa loob. Narinig ko ang pag-alis ng sasakyan niya. Parang biglang lumuwag ang hangin sa paligid. Pero ang totoo, mas lalong sumikip ang mundo ko. Dahil alam kong mamayang gabi, kapag tulog na si Gabriel, kapag tahimik na ang buong barangay, tatawag ang susing ito sa akin. Teresa! Tawag ni Mama Imelda. Pumasok siya sa kusina. Dala-dala ang mga pinagkainan. Inilapag niya ang mga plato sa lababo. Hindi siya tumingin sa akin. Alam mo, nung bata pa si Gabriel, madalas siyang umiyak kapag nawawalan siya ng laruan. Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala anak. Kung talagang sayo yan, babalik yan. Pero kung kinuha ng iba, hayaan mo na. Hindi mo kailangan ng bagay na madaling nakukuha ng iba. Inambatandam. Tumingin siya sa akin. Ang mukha niya ay puno ng lungkot at pagbabanta. Sana, hindi mawala kay Gabriel ang kaisa-isang bagay na inaakala niyang sa kanya lang. Ano pong ibig niyong sabihin, Ma? Tanong ko. Nanginginig ang boses. Alam mo ang ibig kong sabihin, sagot niya. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Ramdam ko ang gaspang ng palad niya. Nakita ko yung susi, Teresa. Nakita ko nung inilagay mo yun sa bulsa mo kanina sa pasilyo. Tumigil ang tibok ng puso ko. Parang biglang nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Ma, huwag kang magpaliwanag sa akin. Wala akong pakialam sa mga dahilan mo. Putol niya sa akin. Pero tandaan mo ito. Kapag lumabas ka ng pintong, yan mamayang gabi, huwag mo nang asahan na makakabalik ka pa bilang parehong babae na pumasok dito. Iniwan niya ako sa kusina. Mag-isa. Kasama ang susing hawak ko at ang katotohanang nababasa na ang lihim ko. Mamayang gabi, pupunta ba ako? O mananatili ako sa piling ng lalaking nagmamahal sa akin pero hindi ko na maramdaman? Isang hakbang, isang maling desisyon. At alam ko, wala nang balikan. Gabi na. Yung uri ng gabi na sobrang tahimik, pero sa loob ng ulo ko, may nagaganap na giyera. Yung tunog ng tilaok ng manok sa malayo, yung huni ng mga kuliglig, lahat yon. Parang mga saksi na nag-aabang sa susunod kong gagawin. Nakahiga ako sa tabi ni Gabriel. Ramdam ko ang init ng katawan niya. Amoy langis pa rin siya. Amoy pawis na natuyo na sa balat. Yung kamay niyan nakapatong sa bewang ko. Mabigat at kampante. Natutulog siya ng mahimbing. Walang kamalay-malay na ang asawang katabi niya ay may hawak na kutsilyo sa puso ng pagsasama nila. Sa ilalim ng unan ko, nararamdaman ko yung susi. Bakit ba ang hirap maging mabuti kapag mas masarap ang pakiramdam ng maging masama? Yung tanong na yan, paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Sabi ko sa sarili ko, Teresa, nandito ka na sa Pilipinas. Tapos na ang Dubai. Tapos na ang laro. Pero habang pinapakinggan ko ang hilik ni Gabriel, ang nararamdaman ko lang ay pananakip ng dibdib. Pakiramdam ko, kapag nanatili ako sa bahay na ito, unti-unti akong lulunurin ng amoy ng mothballs at ng luma naming aparador. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Mahina lang, pero parang kuryente sa katawan ko. Dahan-dahan kong kinuha ang telepono sa ilalim ng unan. Sinigurado kong hindi nagising si Gabriel. Binuksan ko ang screen. Napakaliwanag ng liwanag nito sa gitna ng dilim.
parang nanunumbat. Dito na ako sa apartment. May binili akong paborito mong wine. Isang baso lang, Teresa. Gusto lang kitang makausap ng maayos. Pagkatapos nito, hinding-hindi na kita kukulitin. Isang baso. Isang huling pag-uusap. Yun ang laging simula ng pagkawasak. 'Di ba? Yung isang beses na lang. Pero ang totoo, alam nating dalawa na walang huli kapag ang usapan ay tungkol sa pagnanasang matagal nang itinago. Dahan-dahan kong inalis ang kamay ni Gabriel sa bewang ko. Bawat galaw ko, parang tumatagal ng 1 taon. Maingat akong bumangon. Yung sahig na semento, malamig sa talampakan ko. Kinuha ko ang aking jacket at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Pagdating ko sa sala, tumigil ako. Ang liwanag ng buwan ay tumatagos sa mga siwang ng bintana, gumagawa ng mga aninong parang mga daliring nakaturo sa akin. Saan ka pupunta? Halos lumabas ang puso ko sa lalamunan ko. Sa isang sulok ng sala, nakaupo si Mama Imelda. Hindi siya nakasindi ang ilaw. Nakaupo lang siya sa kanyang tumba-tumba. Nakatitig sa kawalan. Magsisindi lang po ako ng katol. Marami pong lamok sa kwarto. Pagsisinungaling ko. Nanginginig ang boses ko. Ang katol, nasa ibabaw ng refrigerator. Bakit ang dala mo ay jacket at cellphone? Tanong niya. Hindi siya lumingon sa akin. Yung tumba-tumba niya, gumagawa ng isang nakakakilabot na tunog. Lalabas lang po ako sandali. Magpapahangin. Hindi po ako makahinga sa loob. Sagot ko. Tumayo si Mama Imelda. Sa dilim, parang isa siyang anino na hindi ko matakasan. Lumapit siya sa akin. Naamoy ko ang amoy niya. Amoy ng matandang balat. Amoy ng luyang tsaa. Teresa, tawag niya. Mahina, pero matigas. Ang hangin sa labas, malamig. Pero mas malamig ang mag-isa kapag itinapon mo na ang lahat ng meron ka. Ma, wala po akong ginagawa. Depensa ko. Sana nga totoo yan. Dahil kapag nalaman ni Gabriel, hindi lang puso niya ang madudurog, pati ang dangal ng pamilyang ito, sabi niya. Tumingin siya sa pintuan. Sige, lumabas ka na. Pero tandaan mo, ang bawat hakbang mo palayo sa bahay na ito ay isang hakbang na hindi mo na kailanman mababawi. Hindi ako nakasagot. Tinalikuran ko siya at binuksan ang pinto. Ang hangin sa labas ay humahampas sa mukha ko. Sariwa, pero puno ng pangamba. Sumakay ako sa isang driver ng tricycle na naghihintay sa kanto. Isang driver na kilala ako, pero hindi na ako tinanong kung saan ako pupunta sa ganitong oras. Habang umaandar ang tricycle, tinitingnan ko ang mga bahay na dinadaanan namin. Ang mga ilaw na patay na. Ang kapayapaan ng mga taong maayos ang tulog. At ako, nandito, tumatakas sa sarili kong buhay para sa isang lalaking alam kong hindi ko dapat mahalin. Huminto ang tricycle sa tapat ng isang bagong gawang apartment sa dulo ng bayan. Yung gate ay kulay itim. May mga dekorasyong bakal. Dahan-dahan kong inilabas ang susi. Nanginginig ang mga daliri ko nung isinusuot ko na ang susi sa lock. Click. Bumukas ang pinto. Sa loob, madilim. Maliban sa isang maliit na lampara sa may counter. At doon, nakatayo si Rodel. Hawak ang isang baso ng wine. Nakangiti siya. Yung ngiting alam kong mananalo siya. Dumating ka, bulong niya. Hindi ako sumagot. Isinarado ko ang pinto sa likuran ko. Sa sandaling narinig ko ang tunog ng lock
Alam kong wala nang Mama Imelda na magbabala sa akin. Wala nang Gabriel na yayakap sa akin. Nandito na ako sa lugar kung saan ang kasalanan ay hindi na lihim. Ito na ang katotohanan ko. Isang baso lang, Rodel. Sabi ko, kahit alam kong nagsisinungaling ako sa sarili ko. Isang baso. At lahat ng oras na kailangan natin. Sagot niya habang lumalapit sa akin. Sa labas, nagsisimulang pumatak ang ulan. Pero sa loob, ang nararamdaman ko lang ay ang init ng katawan ni Rodel na muling bumabalot sa akin at ang bigat ng kasalanang handa ko nang yakapin muli. Alam niyo ba, yung pakiramdam na alam niyo nang papunta kayo sa bangin, pero imbes na huminto, mas binibilisan niyo pa ang takbo? Ganoon ang naramdaman ko nung pumasok ako sa apartment ni Rodel. Yung lamig ng aircon, yung amoy ng diffuser na lavender, yung malambot na carpet sa ilalim ng mga paa ko. Ibang-iba sa bahay namin na amoy uling at semento. Dito, pakiramdam ko, hindi ako yung Teresa na asawa ni Gabriel. Dito pakiramdam ko, espesyal ako. At yun ang pinakamapanganib na lason sa lahat. Maupo ka, Teresa, sabi ni Rodel. Ibinaba niya ang baso ng wine sa maliit na mesa na gawa sa salamin. Umupo siya sa tabi ko. Hindi masyadong malapit, pero sapat na para maamoy ko ang hininga niya. Inabutan niya ako ng baso. Yung alak ay kulay pula, kasing pula ng mga labi ko nung mga gabing nagtatago kami sa Dubai. Para sa pagbabalik mo, bulong niya. Uminom ako. Mapait, pero may tamis na gumuguhit sa lalamunan. Rodel, hindi ako pwedeng magtagal. Si Mama Imelda, gising siya nung umalis ako. Alam kong alam niya. Tumawa siya ng mahina, yung tawang parang nanguuyam. Ang biyenan mo? Hayaan mo siya. Ano namang magagawa ng isang matanda? Wala siyang ebidensya. At si Gabriel, masyadong bilib sa akin yon para maniwala sa kahit anong chismis. Hindi yun chismis, Rodel. Totoo ang ginagawa natin. Sabi ko, pilit na ibinabalik ang tingin sa baso ko. At ano ba ang totoo, Teresa? Inilapit niya ang mukha niya sa akin. Ang totoo ba ay yung buhay mo sa piling ni Gabriel? Yung lalaking hindi man lang makabili ng bagong damit para sa'yo? Yung lalaking amoy langis tuwing gabi at nakakatulog agad bago mo pa masabi ang nararamdaman mo? Humarap siya sa akin ng buo. O ang totoo ay tayo? Yung 2 taon na ako ang kasama mo? Ako ang nagpupunas ng luha mo kapag pagod ka na sa trabaho? Ako ang nagpapadama sa'yo na babae ka, hindi lang isang katulong na nagpapadala ng pera sa Pilipinas? Tumulo ang luha ko. Masakit, kasi totoo. Masakit, kasi tinatamaan niya ang lahat ng insecurities ko. Yung pagmamahal ni Gabriel ay payak, pero si Rodel ang nagbigay sa akin ng kulay. Kahit na ang kulay na yon ay galing sa dumi ng kasalanan. Huwag mo nang isipin ang bukas, bulong ni Rodel. Inabot niya ang kamay ko at dahan-dahang hinaplos ang braso ko paakyat sa balikat. Yung mga daliri niya, malambot, walang kalyo. Nandito tayo ngayon. Walang Gabriel. Walang Mama Imelda. Tayo lang. Ibinaba ko ang baso. Tumingin ako sa kanya. Sa mga mata niyang puno ng pagnanasa na matagal ko ring kinailangan. At sa sandaling yon, nawala ang lahat ng boses ng babala ni Mama Imelda. Nawala ang muka ng mga anak ko. Hinila niya ako palapit sa kanya. Yung halik niya, hindi gaya ng halik ni Gabriel na parang nakasanayan na lang. Ang halik ni Rodel ay gutom. Isang halik na nagnanakaw ng hininga, nagnanakaw ng bait, at nagnanakaw ng kaluluwa. Isinandal niya ako sa sofa.
Ramdam ko ang lamig ng leather sa likod ko at ang init ng katawan niya sa ibabaw ko. Sa labas, lalong lumakas ang ulan. Humahampas ito sa bintana ng apartment. Parang gustong pumasok, parang gustong makiusap na tumigil ako. Pero hindi na ako nakikinig sa ulan. Ang naririnig ko na lang ay ang mabilis na tibok ng puso ko at ang bulong ni Rodel na paulit-ulit na nagsasabing sa kanya ako. Fade to black. Nagising ako sa tunog ng mahinang alarm ng cellphone ko. 3:00 na ng madaling araw. Bumangon ako ng mabilis, halos mahilo sa biglaang paggalaw. Nakita ko si Rodel sa tabi ko. Mahimbing ang tulog, nakangiti pa ang mga labi. Kinuha ko ang mga gamit ko sa sahig. Nanginginig ang bawat kalamnan ko. Bawat damit na isinuot ko, parang lalong bumibigat. Pagtingin ko sa salamin, hindi ko na makilala ang sarili ko. Yung buhok kong gulo-gulo, yung mga mata kong may bahid pa ng puyat at kasalanan. Ito ba ang babaeng babalik sa bahay ni Gabriel? Mabilis akong lumabas ng apartment. Ang kalsada ay basa pa mula sa ulan. Ang lamig ng madaling araw ay tumatagos sa jacket ko. Pero mas malamig ang pakiramdam sa loob ng dibdib ko. Nakasakay ako ng tricycle pabalik. Habang papalapit kami sa kanto ng bahay namin, nanalangin ako. Nanalangin ako sa Diyos na sana tulog pa silang lahat. Sana hindi ako mapansin. Dahan-dahan kong binuksan ang gate. Walang tunog. Pumasok ako sa pinto ng sala na iniwan kong bahagyang nakabukas. Madilim. Tahimik. Huminga ako ng malalim. Akala ko, nakalusot na ako. Pero nung paakyat na ako sa pasilyo papunta sa kwarto namin, may narinig akong tunog mula sa kusina. Isang tunog ng basong inilalapag sa mesa. Lumingon ako. Nandoon si Gabriel. Nakaupo sa dilim, may hawak na baso ng tubig. Hindi siya nakasindi ng ilaw, pero ang liwanag mula sa poste sa labas ay sapat na para makita ko ang mukha niya. Yung mga mata niya, hindi galit. Puno ng pagtataka at isang uri ng sakit na hindi ko pa nakikita sa kanya. Teresa? Mahinang tawag niya. Saan ka galing? Kanina pa kita hinahanap sa tabi ko. Nanigas ang buong pagkatao ko. Ang dila ko, parang naging bato. Ang amoy ng pabango ni Rodel na nasa jacket ko. Pakiramdam ko, sumisigaw ito sa gitna ng katahimikan. Gabriel! Ang tanging lumabas sa bibig ko. Sabi ni Mama, lumabas ka raw para magpahangin dahil hindi ka makahinga. Sabi niya habang dahan-dahang tumatayo. Pero 12:00 yon, Teresa. Bakit ngayon ka lang bumalik? At bakit basa ang laylayan ng pantalon mo? Humakbang siya palapit sa akin. At sa bawat hakbang niya, nararamdaman ko ang pagguho ng binuo kong kasinungalingan. Kung pwede lang sanang lamunin ako ng semento nung mga sandaling yon. Doon ko na sana inamin ang lahat. Doon ko na sana sinabi na, Gabriel, patawad. Hindi na ako yung babaeng iniwan mo 2 taon na ang nakalipas. Siguro mas madali yon. Mas mabilis ang sakit. Pero hindi. Pinili ko pa ring magsinungaling. Pinili ko pa ring kumapit sa isang tali na alam ko namang mapuputol din. Hindi kasi ako makatulog, Gabriel. Panimula ko. Ang boses ko, nanginginig. Parang telang pinupunit. Naglakad-lakad lang ako hanggang sa kanto. Tapos inabutan ako ng ulan, kaya sumilong muna ako sa waiting shed. Nakatulog yata ako doon. Humakbang siya palapit. Naamoy ko na naman ang amoy niya. Yung amoy ng talyer, amoy ng grasa, na pilit binubura ng sabon. Yung amoy ng katapatan. At alam kong naamoy niya rin ang dala ko. Yung amoy ng lavender at alak. Yung amoy ni Rodel. Sa waiting shed? Tanong niya. Hinawakan niya ang braso ko.
Yung mga daliri niya, magaspang, may mga kalyong bunga ng pagkayod para sa amin. Bakit ang bango mo, Teresa? Bakit amoy pabango ka na hindi naman sayo? Nanigas ako. Yung mga pasalubong ko kasing sabon at pabango sa bag. Nabasag yata yung isa kaya kumapit sa jacket ko. Kanina ko pa to gustong hubarin. Mabilis kong hinubad ang jacket at ibinato sa sofa. Gusto kong ilayo sa kanya ang ebidensya. Tumingin si Gabriel sa akin. Sa dilim, ang mga mata niya ay parang dalawang bintanang gustong sumilip sa pinakamadilim na sulok ng puso ko. 3:00 na, te. Nag-aalala ako. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Si Mama kanina pa rin labas-masok sa kwarto niya. Pasensya na, mahal. Tara na, matulog na tayo. Pagod lang talaga ako. Pag-iiba ko ng usapan. Hinila ko ang kamay niya papunta sa kwarto. Habang nakahiga kami, hindi ako makapikit. Nararamdaman ko ang bawat hininga ni Gabriel sa batok ko. Yakap-yakap niya ako mula sa likod. Mahigpit. Parang natatakot siyang bigla akong maglaho. Pero ako, ang nararamdaman ko lang ay ang bakas ng mga haplos ni Rodel sa balat ko. Parang sinusunog ako ng sarili kong katawan. Bakit ko ba ginagawa to? Yun ang tanong na hindi ko masagot. Dahil ba sa pera? Hindi naman kulang ang padala ni Gabriel. Dahil ba sa lungkot? Siguro. Pero nung gabing yon, na-realize ko na hindi lang lungkot ang nagtulak sa akin kay Rodel. Yung pakiramdam na nakakaangat ako. Yung pakiramdam na hindi lang ako isang ordinaryong may bahay. Yun ang naging addiction ko. At si Rodel ang supplier ko. Teresa, bulong ni Gabriel. Akala ko tulog na siya. Bakit? Sabi ni Tito Rodel kanina. May naiwan ka raw na mahalagang gamit sa Dubai. Ano yon? Sabi niya. Ibibigay niya raw sa'yo kapag nagkita kayo ulit. Parang may humintong kutsara sa gitna ng dibdib ko. Yung lumang relo ko yata yon. Hindi mahalaga yon, Gabriel. Hayaan mo na. Sabi niya mahalaga raw eh. Sabi ko, dumaan siya ulit dito bukas para maiabot niya. Hindi na ako nakasagot. Pinitik ko ang mga mata ko sa dilim. Bukas? Darating na naman siya bukas? Parang hindi na ako makahinga. Parang unti-unting sumisikip ang kwartong ito. Kinaumagahan, maaga akong nagising. Masakit ang ulo ko, parang binibiyak. Paglabas ko sa kusina, nandun na si Mama Imelda. Nagtitimpla siya ng kape, pero ang kilos niya masyadong tahimik. Masyadong kalmado. Nakauwi ka pala, sabi niya nang hindi tumitingin sa akin. Akala ko, dun ka na mag-aalmusal sa labas. But, nagpahangin lang ako kagabi, sabi ko habang nagsisimulang magsaing. Ang hangin sa labas, minsan may dalang dumi, Teresa. Kapag pumasok sa loob ng bahay, mahirap nang alisin, sagot niya. Inilapag niya ang baso ng kape sa harap ko. Si Gabriel maagang umalis. May tinatapos daw sa talyer. Pero bago siya umalis, nakita ko siyang tinititigan yung jacket mo sa sofa. Nabitiwan ko ang sandok. Ano pong ginawa niya? Wala. Inamoy lang niya. Tapos tumingin siya sa pinto ng kwarto niyo. Yung mukha ng asawa mo, hindi ko na maipaliwanag. Parang biglang tumanda ng 10 taon. Napaupo ako sa upuan. Yung kape sa harap ko, umuusok pa. Pero pakiramdam ko, naging yelo na ang lahat sa paligid ko. Ma, tulungan niyo po ako. Pagmamakaawa ko. Ayoko pong masira ang pamilya ko. Tumingin si Mama Imelda sa akin. Sa unang pagkakataon, nakakita ako ng luha sa mga mata niya. Ikaw ang sumisira, Teresa. Hindi ako. Hindi ang tadhana. Ikaw. Biglang tumunog ang telepono sa ibabaw ng mesa. Hindi yung akin, yung telepono sa bahay. Sinagot ni Mama Imelda. Hello?
Sino to? Saglit siyang natahimik. Tumingin siya sa akin. Ang mukha niya ay biglang naging maputla. Sino po yan, ma? Tanong ko. Inabot niya sa akin ang receiver. Si Rodel. Gusto kang kausapin. Sabi niya, nasa ospital daw siya. May nangyari daw kay Gabriel. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Si Gabriel? Sa ospital? Hello, Rodel. Anong nangyari? Sigaw ko sa telepono. Teresa? Ang boses ni Rodel ay nanginginig. Pero may halong kakaibang tono. Nagpunta si Gabriel sa apartment ko kaninang umaga. Akala ko magpapasalamat lang siya ulit. Pero may dala siyang jacket. Yung jacket mo, Rodel. Nasaan si Gabriel? Nasa emergency room. Nag-away kami, Teresa. Nag-away kami dahil sa'yo. At sa sobrang galit niya, hindi niya napansin yung dumarating na truck nung lumabas siya ng gate. Bumagsak ang receiver mula sa kamay ko. Ang tunog nito sa sahig ay parang tunog ng isang buhay na nagwakas. Narinig ko ang hikbi ni Mama Imelda. Pero ako, wala akong mailabas na luha. Dahil alam ko, ang truck na sumagasa kay Gabriel ay hindi lang basta sasakyan. Ito ang truck ng mga kasalanan ko na ako mismo ang nagmaneho. Ang puti ng paligid. Masyadong puti hanggang sa punto na masakit na sa mata. Sabi nila, ang puti raw ay simbolo ng kalinisan, ng kapayapaan. Pero nung mga sandaling yon, habang nakaupo ako sa matigas at malagkit na plastic na upuan sa hallway ng emergency room, ang kulay na yun ang naging simbolo ng katapusan. Amoy na amoy ko ang paligid. Isang halong amoy ng floor wax, alcohol, at yung kakaibang amoy ng ospital na hindi mo maipaliwanag pero alam mong amoy ng kamatayan at pangamba. Yung fluorescent light sa itaas ko, kumukurap-kurap, gumagawa ng isang nakakarinding tunog na tssst. Bawat segundo. 3 bagay lang ang nakikita ko nung mga oras na yon. Ang dulo ng sapatos ko na may mantsa ng putik, ang panginginig ng sarili kong mga daliri, at ang pinto ng ER na may bintanang salamin na hindi mo masilip ang loob. Teresa. Napatingala ako. Si Rodel. Nandito siya. Nakatayo sa harap ko. Ang puting polo niya kanina, gusot-gusot na. May mga mantsa ng dugo sa laylayan nito. Dugo ni Gabriel. Yung buhok niyang palaging maayos, ngayon ay gulo-gulo na. At ang mga mata niyang laging mapang-api, ngayon ay puno ng takot. Bakit ka nandito? Ang tanging lumabas sa bibig ko. Wala akong maramdamang galit. Wala ring lungkot. Parang namanhid na ang buong pagkatao ko. Dinala ko siya rito. Tinulungan ko siyang maisakay sa ambulance. Paliwanag niya, nanginginig din ang boses. Teresa, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na susunod siya sa akin sa apartment. Akala ko nakalusot na tayo. Nakalusot? Bahagya akong natawa. Isang tawang walang kalaman-laman. Rodel, tignan mo ang nangyari. Tignan mo kung nasaan tayo ngayon. Walang nakakalusot sa ganitong klase ng dumi. Sa kabilang dulo ng hallway, narinig ko ang takbo ni Mama Imelda. Kasama niya si Clarice at Miggy. Ang mga anak ko, ang mga bata na walang kaalam-alam kung bakit ang papa nila ay nakahiga sa loob ng silid na yun. Mama, si Papa po! Iyak ni Miggy habang yumayakap sa binti ko. Hindi ko sila masagot. Tiningnan ko si Mama Imelda. Hindi niya ako tiningnan. Ang tingin niya ay diretso kay Rodel. Isang tingin na sapat na para matunaw ang kahit sinong lalaki. Pero si Rodel, yumuko lang.
Hindi niya kayang harapin ang ina ng lalaking sinira niya. "Rodel!" tawag ni Mama Imelda. Ang boses niya ay mahina, pero bawat salita ay parang turok ng karayom. "Umalis ka na. Huwag mo nang papatuntungin ang mga paa mo sa harap ng pamilyang ito. Nakukuha mo? Ma, gusto ko lang tumulong sa hospital bill." "Wala kaming kailangan sa'yo," sigaw ni Mama Imelda. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang mag-eskandalo sa harap ng maraming tao. "Ang perang galing sa'yo amoy impyerno. Umalis ka bago ko makalimutan na tao ka rin." Napaatras si Rodel. Tumingin siya sa akin. Tila humihingi ng tulong. Pero umiwas ako. Sa mga sandaling yon, ang pagmamahal na akala ko ay nararamdaman ko para sa kanya ay naglaho na parang bula. Ang natira na lang ay ang katotohanang siya ang mitya ng lahat ng ito. Nakaalis si Rodel nang walang imik. Naiwan kaming mag-iina sa hallway. "Ma, sorry." Bulong ko kay Mama Imelda. Humarap siya sa akin. Wala siyang luha, pero ang muka niya ay parang isang tuyong lupa na bitak-bitak na. "Huwag kang sa akin humingi ng tawad, Teresa. Doon ka humingi ng tawad sa asawa mo. Doon ka humingi ng tawad sa mga anak mo na mawawalan ng ama dahil sa katiwalian mo." Lumipas ang mga oras. Bawat tunog ng takong ng mga nurse, bawat hiyaw ng ambulansya sa labas, parang dulo ng baril na nakaturo sa akin. Hanggang sa bumukas ang pinto ng ER. Lumabas ang isang doktor. Nakasuot siya ng asul na scrubs. May stethoscope na nakasabit sa leeg niya. Makintab at malamig tignan. Tinanggal niya ang kanyang mask at huminga ng malalim. "Kayo po ba ang pamilya ni Mr. Gabriel?" tanong niya. Sabay-sabay kaming tumayo. "Opo, Dok." "Kumusta po ang asawa ko?" tanong ko. Tumingin ang doktor sa akin, tapos kay Mama Imelda. Nagawa namin ang lahat para stabilize siya. Marami siyang nawalang dugo at may internal bleeding sa ulo. Sa ngayon, stable na ang vital signs niya, pero hindi pa siya nagigising. "Kailan po siya magigising?" tanong ni Clarice. "Hindi natin alam," sagot ng doktor. "Nasa coma siya ngayon. Ang tanging magagawa natin ay maghintay at manalangin na hindi tuluyang bumigay ang katawan niya." Naramdaman ko ang paglambot ng mga tuhod ko. Napaupo ako muli sa plastik na upuan. Coma. Si Gabriel, ang lalaking masipag, ang lalaking walang ibang inisip kundi ang kapakanan namin, ay nakahiga doon at baka hindi na muling dumilat dahil sa akin. "Teresa," tawag ni Mama Imelda. "Po?" "Pumasok ka sa loob. Kausapin mo siya. Baka sakaling marinig ka niya." Dahan-dahan akong tumayo. Pumasok ako sa loob ng ICU kung saan inilipat si Gabriel. Ang tunog ng mga makina, beep, 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 ang tanging musika sa loob ng silid. Nakita ko siya. Maraming tubo sa katawan. Ang muka niya, maraming gasgas at pasa. Ang ulo niya, balot ng benda. Yung kamay niya na laging humahawak sa akin, ngayon ay wala ng malay. Lumapit ako sa kanya. Hinawakan ko ang kamay niya. "Gabriel, mahal." Pero habang binabanggit ko ang mga salitang tangyan, may napansin ako. Sa gilid ng kama niya. Nandoon ang jacket ko. Yung jacket na inamoy niya kagabi. Nakatiklop ito ng maayos at sa ibabaw nito, may isang maliit na papel na nahulog mula sa bulsa nito. Pinulot ko ang papel. Isang resibo ng jewelry shop sa Dubai. At sa likod nito, may sulat kamay ni Gabriel na mukhang isinulat niya bago siya nagpunta
sa apartment ni Rodel. Alam ko na ang lahat, Teresa. Kanina ko pa gustong magalit. Pero nung makita ko tong resibong to sa bulsa mo, naisip ko, baka nagkulang lang talaga ako kaya ka humanap ng iba. Patawarin mo ako kung hindi ko na ibigay ang buhay na gusto mo. Bumagsak ang luha ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sobrang sakit. Pinatawad niya ako bago pa man niya malaman kung gaano kalalim ang kasalanan ko. Pero sa gitna ng pag-iyak ko, biglang bumilis ang tunog ng makina. Bip, 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 bip. Nurse! Doc! Tulong! Sigaw ko. Pumasok ang mga doktor at nurse, itinulak nila ako palabas. Muli, ang pinto ng salamin ay nagsara sa harap ko. At sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang isang malamig na hininga sa batok ko, ang hininga ng katotohanang baka huli na ang lahat. Yung tunog ng flatline, isang mahabang walang katapusang beep ay ang pinakanakakatakot na tunog na narinig ko sa buong buhay ko. Hindi yun gaya ng tunog ng alarm clock na pwede mong snooze. Hindi yun gaya ng tunog ng doorbell na pwede mong balewalain. Yun ang tunog ng isang pintong isinasara sa mukha mo ng habambuhay. Nakalubog ang mukha ko sa salamin ng pinto ng ICU. Habang pinapanood ang kaguluhan sa loob, nakita ko ang crash cart na ipinasok, ang mga nurse na mabilis ang galaw, at ang doktor na pilit na binubuhay ang asawa ko. Yung kuryenteng ginamit nila para tumibok ulit ang puso ni Gabriel, parang ako ang kinukuryente. Bawat talon ng katawan niya sa kama, parang hinahati ang kaluluwa ko. 3 bagay ang hindi ko makalimutan. Sa mga sandaling yon, ang amoy ng betadine na humahalo sa amoy ng sunog na kuryente mula sa defibrillator, ang bakas ng malagkit na tape sa palad ko mula sa paghawak sa kamay ni Gabriel, at ang isang bitak sa dulo ng gray na tiles ng sahig, isang maliit na uka na tinitigan ko habang nananalangin ako na sana ay ako na lang ang nandoon sa kama. Teresa, umupo ka muna. Ang boses ni Mama Imelda ay parang galing sa ilalim ng lupa. Tuyot, walang buhay. Hindi ako kumilos. Ma, hindi siya pwedeng mamatay. Hindi ko pa nasasabi sa kanya ang totoo. Hindi ko pa nasasabing mahal ko siya. Mahal? Isang mapait na tawa ang lumabas sa mga labi ni Mama Imelda. Ngayon mo pa sasabihin yan? Ngayong ang puso niya ay ayaw na ring tumibok dahil sa bigat ng nalaman niya? Tumingin siya sa akin at sa pagkakataong ito, wala nang luha sa mga mata niya. Galit na lang. Isang dalisay at malamig na galit. Kung talagang mahal mo siya, sana nung unang beses mo palang naramdaman ang tukso kay Rodel, naisip mo na ang mukha ni Gabriel na naghihintay sa'yo dito. Pero hindi, di ba? Mas pinili mo ang sarili mo. Hindi ako nakasagot. Ano nga ba ang isasagot ko? Na totoo lahat ng sinabi niya? Na sa loob ng 2 taon, naging eksperto ako sa paggawa ng dahilan para maging okay lang ang lahat? Ngayon ko lang na-realize sa bawat gabing kasama ko si Rodel sa Dubai, unti-unti kong hinuhukay ang libingan ng pagsasama namin ni Gabriel. At ngayong umaga, tuluyan na kaming nahulog doon. Lumipas ang 10 minuto na parang 10 taon. Hanggang sa tumigil ang kaguluhan sa loob. Lumabas ang doktor, hinihingal, tinatanggal ang kanyang guwantes na puno ng pawis. Stable na siya ulit, sabi ng doktor. Pero mahina na ang puso niya. Kailangan nating bantayan ang susunod na 24 oras. Kung hindi siya magigising sa loob ng panahong ito, kailangan nating paghandaan ang pinakamalalang pwedeng mangyari.
Paghandaan ang pinakamalala. Paano mo paghahandaan ang pagkawala ng taong naging pundasyon ng buhay mo? Habang alam mong ikaw ang dahilan kung bakit siya gumuho. Bumalik ako sa upuan. Naramdaman ko ang pag-vibrate ng cellphone ko sa bulsa. Rodel. Muntik ko nang ihagis ang telepono sa pader. Pero nanginginig ang mga daliri ko nung makita ang message niya. Teresa, nandito ako sa parking lot. Mag-usap tayo. May paraan pa para maayos to. Pwede kitang dalhin sa Maynila. Doon tayo magpagamot kay Gabriel sa pinakamagaling na ospital. Ako ang gagastos ng lahat. Sumama ka lang sa akin. Napatitig ako sa screen. Yung offer ni Rodel, parang isang lifeboat sa gitna ng lumulubog na barko. Pero nung tignan ko ang pinto ng ICU at nung tignan ko si Mama Imelda na nakayakap kay Clarice at Miggy sa isang sulok, na-realize ko ang isang bagay. Ang tulong ni Rodel ay hindi tulong. Isa itong kadena. Isang paraan para lalo akong maging utang na loob sa kanya. Para lalo akong hindi makalaya sa kasalanang binuo naming dalawa. Tumayo ako. Naglakad ako papunta sa dulo ng hallway kung saan may bintanang nakaharap sa parking lot. Nakita ko ang itim na SUV ni Rodel. Nakasindi ang headlight nito, parang mga mata ng isang hayop na nag-aabang sa dilim. Tinawagan ko siya. Teresa, sagot niya agad. Bumaba ka na. Ngayon na ang pagkakataon. Rodel! Ang boses ko ay kalmado na, pero puno ng pait. Huwag mo na akong tatawagan ulit. Huwag mo na akong lalapitan. Anong sinasabi mo? Hindi mo kayang bayaran ang bill sa ospital na yan. Mamamatay si Gabriel kung hindi mo tatanggapin ang tulong ko. Kung mamatay man siya, mamamatay siyang may dangal na naiwan sa pamilya niya. Pero kung tatanggapin ko ang tulong mo, papatayin ko siya sa pangalawang pagkakataon. Sabi ko. Umalis ka na, Rodel. Tapos na tayo. Sa totoo lang, tapos na tayo nung unang gabi pa lang sa Dubai. Hindi ko lang matanggap noon na basura ang ginagawa nating dalawa. Teresa, huwag kang magmalinis. Ibinaba ko ang telepono. At sa harap ng bintana, pinanood ko kung paano dahan-dahang umalis ang itim na SUV. Pinanood ko ang paglayo ng lalaking akala ko ay mahal ko, pero na-realize kong naging gamot lang pala sa lungkot ko. Pagbalik ko sa tapat ng ICU, nakita ko si Gabriel sa bintana. Ang mga makina ay patuloy sa pag-beep, pero sa pagkakataong ito, parang may nagbago sa pakiramdam ko. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit nakikinig ang mga tao sa mga kwentong gaya ng sa akin. Hindi dahil gusto nilang manood ng aksidente, kundi dahil gusto nilang makita kung paano bumabangon ang isang taong nawalan na ng lahat. Naupo ako sa tabi ni Mama Imelda. Hindi ko siya hinawakan pero tumabi ako sa kanya. Ma, tawag ko. Bakit? Umalis na po siya. Hindi na siya babalik. Tumingin sa akin ang biyenan ko. Sa unang pagkakataon mula nung maaksidente si Gabriel, hinawakan niya ang kamay ko. Malamig ang kamay niya, pero nararamdaman ko ang isang uri ng pagtanggap. Hindi pagpapatawad, dahil malayo pa kami doon, kundi pagtanggap na pareho kaming nagdadalamhati sa iisang lalaki. Ngayon, Teresa, bulong niya. Dito magsisimula ang tunay na parusa mo. Ang pananatili sa tabi niya, kahit hindi mo alam kung diringgin ka pa niya o hindi. Tumango ako. At sa gitna ng puting paligid ng ospital, sinimulan kong bilangin ang bawat tibok ng puso ni Gabriel na naririnig ko sa monitor. Isang tibok, isang hinga, isang pagkakataon na baka sa huling sandali ay mabuksan ko ang pinto na ako rin ang nagsara.
Pero ang tanong na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin masagot. Kung magigising ba siya, kaya ko pa bang tumingin sa mga mata niya? O mas mabuti pang manatili na lang siyang tulog kaysa magising siya sa isang mundong winasak ko? Tapupap magbu. Ika-15 oras na mula nang mangyari ang aksidente. Ang ICU ay hindi lugar para sa tao. Para itong isang purgatorio kung saan ang oras ay hindi tumatakbo ng normal. May mga sandaling pakiramdam ko ay ilang dekada na ang nakalipas. At may mga sandaling parang kakarating ko lang dito. Nakaupo lang ako sa tabi ni Gabriel. Ang mukha niya, na dati ay laging may ngiti kapag nakikita kaming mag-iina, ay puno na ngayon ng mga tubo. Ang mga sugat niya, na pilit na ginagamot ng mga nurse, ay parang mga marka ng lahat ng pagkakamali ko. Mahal, pabulong kong tawag. Wala lang. Ang beep lang ng monitor ang sumasagot sa akin. Nung hapon na yon, may nangyaring kakaiba. Dumating ang mga pulis. Hindi para manghuli, kundi para kumuha ng pahayag tungkol sa aksidente. Nanginginig ang mga kamay ko habang kinakausap sila. Sabi nila, may nakakita raw na CCTV sa tapat ng apartment ni Rodel. Nakita raw doon ang pagtatalo ni Gabriel at Rodel bago nangyari ang banggaan. Mrs. Gabriel, sabi ng pulis habang sinusulat sa notebook ang mga sagot ko. May kinalaman ba sa inyo ang pagtatalo ng dalawang lalaki? Tumingin ako sa paligid. Si Mama Imelda ay nakatingin din sa akin. Hinihintay ang isasagot ko. Sa sandaling ito, ang buong katotohanan ay nakalutang sa hangin. Kung sasabihin ko ang totoo, makukulong si Rodel, pero mabubunyag din ang kahalayan ko. Kung magsisinungaling ako, baka maisalba ko ang natitirang dangal ng pangalan ko, pero magiging kasabwat ako sa pagtakip sa krimen ni Rodel. Hindi ko po alam. Mahina kong sagot. Teresa, bulyaw ni Mama Imelda. Sabihin mo ang totoo. Alam nating dalawa kung bakit sila nag-away. Ma, tumahimik po kayo. Pagmamakaawa ko. Gusto niyo bang malaman ng buong bayan ang ginawa ko? At ano naman kung malaman nila? Sagot ni Mama Imelda. Ang boses niya ay punong-puno ng pagkasuklam. Mas masahol pa ba ang tsismis kaysa sa nakahiga mong asawa na pwedeng mamatay anumang oras? Naglakad ako palabas ng ICU. Kailangan ko ng hangin. Dumiretso ako sa garden ng ospital. Umulan ulit. Yung ulan na to, parang sumasabay sa damdamin ko. Hindi nauubos, hindi natatapos. Habang nakatayo ako sa ilalim ng maliit na bubong ng gazebo, may naramdaman akong presensya sa tabi ko. Hindi si Mama Imelda. Hindi si Rodel. Kundi si Clarice, ang panganay ko. 12 taong gulang na siya. Pero ang mga mata niya ay parang mga mata ng isang matandang nakaranas na ng matinding sakit. Ma, sabi niya. Hindi siya tumingin sa akin. Nakatingin lang siya sa ulan. Clarice, bakit gising ka pa? Dapat nasa kwarto ka kasama ng lola mo. Ayoko doon. Ang ingay ng mga iyak nila. Sagot niya. Lumingon siya sa akin. Ma, totoo ba? Totoo ba yung naririnig ko kay lola? Na may ginawa ka kaya nag-away sina Papa at Tito Rodel? Para akong sinaksak sa puso. Ang mga bata, akala natin walang alam. Pero sila ang pinaka-nakakakita ng mga bitak sa bahay. Clarice, anak. Ma, hindi ko kailangan ng paliwanag. Putol niya. Ang gusto ko lang malaman, mahal mo pa ba si Papa? Kasi kung mahal mo siya, bakit mo siya pinaiyak? Bakit mo siya pinagalit? Hindi ako makapagsalita. Ang bawat salita ay parang bakal na nakabara sa lalamunan ko. Mahal ko ang papa niyo, Clarice. Higit pa sa buhay ko. Pero hindi yun ang nakita ko.
sabi niya. Tumingin siya ng direkta sa mga mata ko at doon ko nakita ang refleksyon ng sarili ko, isang babaeng duwag. Sana kapag nagising si Papa, hindi mo na siya saktan ulit. Kahit anong gawin mo, huwag mo na siyang saktan. Tumakbo siya pabalik sa loob ng ospital. Iniwan akong mag-isa sa ilalim ng ulan. Naramdaman ko ang paglamig ng buong katawan ko. Ito ang climax ng buhay ko. Ang sandali kung saan ang lahat ng kasinungalingan ay nagtatagpo. Ang mga pulis ay nag-aabang sa labas. Ang mga anak ko ay unti-unti nang nauunawaan ang lahat. At ang asawa ko ay nakikipaglaban sa kamatayan. Bumalik ako sa loob ng ICU. Pagpasok ko, ang ingay ng monitor ay nagbago. Hindi na beep, beep. Naging mahaba ang tunog. Nurse! Doc! Sigaw ko. Pumasok muli ang mga medical staff. Pero sa pagkakataong ito, nakita ko sa mukha ng doktor ang isang bagay na hindi ko gustong makita. Ang pag-iling. Pasensya na po, sabi ng doktor. Ginawa na namin ang lahat. Naramdaman ko ang paghinto ng sarili kong mundo. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makaiyak. Ang tanging nararamdaman ko ay ang pagguho ng bawat pader na pilit kong itinayo. Si Gabriel ay wala na. Ang asawang pinagtaksilan ko, ang asawang pinatawad ako bago siya mamatay, wala na. Narinig ko ang pagpasok ni Mama Imelda. Ang sigaw niya ay hindi sigaw ng isang ina. Ito ay sigaw ng isang taong nawalan ng kaluluwa. Teresa, anong ginawa mo? Sigaw niya habang hinahampas ang dibdib ko. Pinatay mo siya! Pinatay mo ang anak ko! Hindi ako lumaban. Hindi ako umiwas. Hayaan ko lang siyang hampasin ako. Dahil tama siya. Pinatay ko si Gabriel. Hindi man gamit ang baril o kutsilyo. Pinatay ko siya sa bawat pagkakataong pinili kong maging masaya sa maling paraan. Sa gitna ng kaguluhan, tumingin ako kay Gabriel. Ang mukha niya ay payapa na. Para siyang natutulog lang. At sa sandaling yon, ang tanging naisip ko ay, huli na. Lahat ng pagbabago, lahat ng pagsisisi, huli na para sa kanya. Nakatayo ako roon, sa gitna ng aking sariling trahedya, habang ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Hindi ko na matandaan kung paano natapos ang mga araw matapos ang pagpanaw ni Gabriel. Ang lahat ay parang isang malabong panaginip na puno ng itim na tela, amoy ng sampagwita, at ang nakakabinging katahimikan ng bahay naming dati ay puno ng tawanan. Ang libing ni Gabriel ay dinagsa ng mga tao. Mga kapitbahay, mga katrabaho sa talyer, mga kamag-anak. Nakatayo ako sa harap ng kabaong niya, nakasuot ng itim. Pero ang pakiramdam ko ay parang nakasuot ako ng bakal na armor na kahit anong gawin ko ay hindi matanggal. Bawat tingin ng mga tao sa akin ay parang palaso. Yung iba, naaawa. Yung iba, puno ng paghuhusga. At tama sila. Karapat-dapat ako sa bawat matatalim na tingin. Si Rodel ay hindi nagpakita. Sabi ng pulis, agad siyang tumakas patungong ibang bansa nung araw na mamatay si Gabriel. Ang lalaking nag-alok sa akin ng magandang buhay ay siya ring lalaking nag-iwan sa akin sa gitna ng abo ng sarili kong mga maling desisyon. 1 buwan ang lumipas. Ang bahay namin ay naging isang malamig na bilangguan. Si Mama Imelda, hindi niya ako kinakausap. Ang tanging pagkakataon lang na nag-uusap kami ay kung tungkol sa mga bata. Isang hapon,
Habang nag-aayos ako ng mga gamit sa kwarto ni Gabriel, napadpad ako sa drawer ng kanyang desk. May nakita akong isang maliit na diary. Hindi ko alam kung bakit ko binuksan, pero ang bawat pahina ay parang latay ng latigo sa balat ko. Teresa, alam kong may iba ka na. Nakikita ko sa mga mata mo tuwing tumitingin ka sa malayo. Pero hindi kita masisi. Siguro, dahil lang to sa pagkukulang ko. Sana kahit sa huling sandali, maramdaman mo na kahit anong mangyari, mahal kita. Napaupo ako sa sahig. Umiyak ako. Hindi yung iyak na may kasamang pag-asa, kundi yung iyak ng isang taong alam na wala nang babalikan. Ang pagpapatawad na binigay niya sa akin ay hindi para gumaan ang loob ko. Ito ay para lalo kong maramdaman ang bigat ng pagkakamali ko. Mama? Tumingin ako sa pinto. Si Clarice nakatayo roon. May hawak na litrato ng ama niya. Bakit, anak? Sabi ni Lola. Aalis na raw tayo rito. Ibinebenta na raw ang bahay. Lilipat na tayo sa probinsya, sa lola sa side ni Papa, sabi niya. Tumingin siya sa akin. Walang galit, pero may lungkot na hindi para sa bata. Sasama ka ba sa amin? Tumingin ako sa paligid. Sa mga dingding na may bakas ng mga picture namin ni Gabriel. Sa bawat sulok ng bahay na ito, nakikita ko ang anino ng babaeng tinalikuran ko na. Hindi ko alam, Clarice. Sagot ko. Hindi ko alam kung karapat-dapat pa akong sumama. Hindi ako ang magdedesisyon niyan, sabi ng anak ko. Pero ma, kung sasama ka, sana ay hindi na yung Teresa na nakilala namin noon ang kasama namin. Lumipas ang mga linggo. Dumating ang araw ng pag-alis. Inimpake ko ang lahat ng gamit ko. Hindi ko dinala ang kahit anong bagay na nagpapaalala kay Rodel. Ang mga damit na binili niya, ang mga alahas na regalo niya, itinapon ko lahat sa basura. Habang nililinis ko ang huling sulok ng kwarto, may natagpuan akong isang maliit na sobre sa ilalim ng kama. Nakapangalan sa akin. Teresa, kung mababasa mo man ito, ibig sabihin ay wala na ako. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa lahat ng nangyari. Ang buhay ay hindi pabilisan ng pagtama, kundi patagalan ng pagpili kung ano ang tama. Patawad kung hindi ako naging sapat, pero sana maging sapat ka para sa mga bata. Hindi na ako sumama sa probinsya. Napagdesisyunan kong manatili. Hindi sa bahay na ito, kundi sa isang maliit na apartment sa kabilang bayan. Doon, nagtrabaho ako bilang labandera. Malayo sa lahat ng luho, malayo sa mga alaala ng Dubai. Gabi-gabi, bago ako matulog, tinitignan ko ang mga kamay ko. Ganoon din ang kalyo, ganoon din ang gaspang ng kamay ni Gabriel. Hindi ko na hinanap ang kapatawaran mula sa ibang tao. Ang kapatawaran ay hindi isang bagay na ibinibigay. Ito ay isang bagay na binabayaran araw-araw. At sa bawat araw na lumilipas, sa bawat pagod na nararamdaman ko, alam kong ito ang bayad ko. Hindi ako naging biktima. Hindi ako naging martir. Naging isa lang akong babaeng nabulag sa sarili niyang pagnanasa. Ngayon, kung tatanungin mo ako, kung may mga tanong pa ba akong hindi masagot? Oo. Bakit ko ba nagawa yon? Hanggang ngayon, wala pa ring sagot. Pero alam ko na ang isa, ang pag-ibig na ipinagpalit ko sa tukso, ay ang pag-ibig na sana ay sapat na sa simula pa lang. Ang buhay ko ay hindi na magiging normal. Ito ay magiging isang mahabang proseso ng pagpupuno sa bitak na ako rin ang gumawa. At sa bawat gabi, kapag nakatingin ako sa mga bituin, alam kong nakatingin din sa akin si Gabriel.
Hindi para magalit, kundi para paalalahanan ako. Teresa, ang nakaraan ay hindi na mababago. Pero ang bukas ay iyo pa rin. At sa pagpikit ng mga mata ko, tanging isang pangalan lang ang nasa isip ko. Hindi Rodel, kundi Gabriel. Ang nag-iisang lalaki na totoong nagmahal sa akin. At ang lalaking pinagsisihan kong hindi ko pinahalagahan nung nandyan pa siya.